Maraming paraan para magtagumpay, pero isa lang ang susi, ang lakas ng loob na magsimula. Narito ang kwento ng mga negosyanteng naging matagumpay dahil naglakas loob sa kanilang negosyo. Fish Pee with you mga kanegosyo. Dahil ang mga pambatong putahe ng negosyanteng nakilala namin, itong tulingan at paksiw na bangus. Wow naman sa tiyan. Yung ibang paksin, pagkain mo kagad, malasa mo maasim. Ito walang asim, pantay yung alat, tsaka malinamnam yung isda. Yung tinik, ang lambot, isipin mo na ang tagal niyang pinakulo. Mas lumakas po yung aming benta. Mas dumami po yung customer. Kahit gabi na, may kumakatok pa. Minsan tumatawag. Minsan malalayo pa yung pinanggalingan nila. Letter na pang forever, as in forever ang kintab at bango, pwede pala yung ma-achieve at di na yan sikreto. Pasado sa akin. Gusto ko. I like it. Mas maganda, mas mura, matibay. At first, zero puhunan, ma'am. It's handmade, hindi siya magkakalawang. We are true to our craft. Pag sinabi naming leather, totoong leather talaga. Yung quality niya is maglalast siya habang buhay with the proper care. Kapag sinabing Binondo Food Crawl, ano pa nga ba? Siyempre, iba't ibang Chinese food ang nadagdag sa listahan, chili peanut noodles na bagong pinipilahan. Wala po siyang halos pinagkaiba sa fried noodles, pero mas masarap lang kasi peanut noodles. Namalamang po yung nutty flavor, tsaka po yung garlic flavor. Masarap yung noodles. First time ko lang rin ito matry. Worth it naman, masasabi ko. Sa isang araw sa chili peanut noodles, nakaka-average kami. On a weekdays, 100. Sa weekend, nakaka-200 kami. Malinis ng kita, meron tayong, sabi 100,000 one month sa isang buwan. Kaway-kaway sa mga dumanas ng kaliwat ka ng handaan itong Kapaskuhan. Nasa New Year's resolution nyo ba ang maghinay-hinay muna sa karne? Fish Pee with you mga kanegosyo. Dahil ang mga pambatong putahe ng negosyanteng nakilala namin, itong tulingan at paksiw na bangus. Wow naman sa tiyan. Sama-sama tayo maglaway sa paksiw na nakakagiliw. Nako mga kanegosyo, kahit patapos na ang Pasko, magbubunutan pa rin tayo. Ang laman nito, Pinoy Tongue Twisters. Kakasa kayo? Buhaya bayawak. Buhaya bayawak. Buhaya bayawak. Okay na, ano masabi mo? Buhaya bayawak, buhaya bayawak, buhaya bayawak, buhaya bayawak, buhaya bayawak, buhaya bayawak, buhaya bayawak. Very good ako dito. 5 times, kaya kuya. Go! Bagong bahay, bagong buhay. 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 Ang galing! Walang kahirap-hirap. Siopaw, siomay, suman. 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 Okay, galing mo. Aba, syempre, hindi ako magpapahuli. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw! Dito sa San Pablo, Laguna, may also special daw na paksiw dahil pati tinik pwedeng kainin. Dahil hindi lang ito isang oras niluto, kundi halos buong araw ang nagluto niyan ang katukayo kong si Susan. Hapon pa lang, sinisimulan na ni Susan ang pagluluto para sa mga ititinda niya kinabukasan. Kapag nahiwa na, ibababad sa tubig na may asin para maalis yung lansa, yung dugo. Tapos pag nalinis, wala na siyang bituka. Ito na. Isa-isang isasawsaw sa asin ang bawat piraso ng bangus, saka ito pagpapatong-patungin. Sa lutuan, minsan ang ilalagay ang mga pampalasa. Gagamitan ng daon ng saging para hindi magdikit-dikit ang patong-patong na bangus. Pagsasalang natin, ihahanay ko na yung bangus. Tapos, lalagyan natin siya ng suka. Sukang kaong ang gamit ni Susan sa kanyang special paksiw. Lulutuin po natin siya ng 4 hanggang 6 na oras. Mahina lang po siya ang apoy. Para kay Susan, pinaka-importante ang kalidad ng kanyang winner na paksiw. Hindi po namin kayang timplahin ang init. Kung uling o kahoy, kailangan po templado yung init niya. Kasi pag malakas po ang apoy, madaling
Yung madali siyang maluto, pero hilaw yun. Dito sa San Pablo, Laguna, may also special daw na paksiw dahil pati tinik pwedeng kainin. Dahil hindi lang ito isang oras niluto, kundi halos buong araw ang nagluto niyan ang katukayo kong si Susan. Kada araw, hindi bababa sa 20 kilo ng bangus ang nauubos ni Susan. Naibibenta niya ang kada order mula 90 pesos hanggang 120 pesos, depende sa laki. Yung ibang paksiw, tsaka itong paksiw na to, pagkain mo kagad, malasa mo maasim. Ito walang asim, pantay yung alat, tsaka malinamnam yung isda. Hindi siya masyadong maalat. Tapos yung tinik, ang lambot. Yung isipin mo na ang tagal niyang pinakuluan. Bukod sa paksiw na bangus, isa pa niyang specialty, itong tulingan na panalo rin sa hapagkainan. Ang tulingan po namin ay 10 kilo po ang niluluto namin. Bali, hanggang 6 na oras din namin siyang niluluto. Mahigit 3 dekada nang nagluluto si Susan sa kanyang munting karinderya. Matyaga lang talaga at malinis talaga yung lulutuin mo. Mapapasarap mo naman yun pag ikaw ay alam mong malinis yung iyong lulutuin at fresh. Simulat sa pool, ang gamit niyang bangus mula pa raw sa Dagupan, ang itinuturing na bangus capital of the Philippines. Kasi po yung ibang bangus ay iba ang lasa. Minsan naglalasang lupa. Yun ang sinasabi nilang lasang liya. Eh pag Dagupan po, wala kang malalasang maganda talaga. At saka madali siyang lutuin, hindi kagaya ng Tagalog. Kamakailan napansin ng mga vlogger ang karinderya ni Susan. At sunod-sunod na ang mga dumayo sa kanya at naengganyo sa kanyang kwento. Nang dahil sa social media, ang munting karinderya ni Susan na-discover na rin kung saan-saan. Mas lumakas po yung aming benta. Mas dumami po yung customer namin. Kahit gabi na at medyo, siyempre, kailangan namin magpahinga, eh, may kumakatok pa. Minsan tumatawag kung pwede daw makabili pa. Sabi namin, eh di sige, pinagbubuksan naman namin at minsan malalayo pa yung pinanggalingan nila. Kasi yung mga dati na namin customer, last na panood nila yung mga vlog, eh di mas lalong naingganyo uling bumalik. Ang negosyong ito na ang pangunahe bumuhay sa pamilya ni Susan. Kailangan mo pagulungin yung iyong negosyo para umangat. Nakakaraos po kami. Tsaka dito ko na rin kinuha yung pinagpaaral ko sa mga anak ko. Habang ako'y nabubuhay, talagang hindi ko kalilimutan ang bangus. Ang kakaibang estilo sa pagluto, pwede palang gawing puhunan. Ang simpleng paksiw, pwede pa palang i-level up para mas marami pa ang magiling. Letter na pang forever? As in forever ang kintab at bango? Pwede pala yung ma-achieve at di na yan sikreto. Meet Japs and Chris, ang magkapatid na twinning ang hobbies and goals in life. Pareho silang musician at mahilig sa crafts. Mahilig talaga mag-craft yung nanay namin Tsaka yung tito namin si Django. He is known for being an artist talaga. And doon kami nagsimula na marunong kami magtahi. 2021 nang bumitaw pansamantala sa pagiging musician ang dalawa. Gamit ang tira-tira o scrap leather materials ng kanilang tito, Django, nakagawa sila ng wallets at bracelets. Ang pagpapakilala nila sa social media, libre pero malayo ang narating. Zero puhunan, ma'am. At first talaga, yung mga nalikom na mga pera doon, binili talaga namin siya ng isang leather na hole. So may isang color na kami na hindi tagpi. Sumali sila sa mall bazaars. Nang unti-unting makilala, inalok sila ng isang mall sa Boracay para magtayo ng pwesto roon. Nakapagpundar kami, nangutang pa kami sa mga tito namin na pwede namin i-capital sa store, pa-construction, tapos mga raw materials na kailangan namin para mapuno yung shop.
250,000 pesos ang naging puhunan nila na nabawi rin agad makalipas ang 2 buwan. Daldagsa ang turista sa Boracay, mas marami ang nakaalam at tumangkilik sa leather products ng Mugna. Na-amaze sila ma'am kasi nga handmade ma'am eh. Kasi sa store namin ma'am, may workshop talaga na maliit. Tapos makikita nila na ginagawa doon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng demand, nagdagdag na rin sila ng crafters na ngayon ay umabot na sa 6 na po. Yung workers kasi namin, ma'am, is meron tayong mga students, meron tayong senior citizens, meron tayong PWD. Walang discrimination sa amin, ma'am. As long as you are willing to learn, lahat talaga namin, binibigyan namin ng chance na magkaroon ng trabaho. Para masiguro ang kalidad ng kanilang produkto, dumadaan ang mga ito sa 3 quality check. Mabibili mula 150 hanggang 18,000 pesos ang leather items depende sa klase nito. Mula sa pinakasimpleng keychain, wallet na may iba't ibang laki, bags na pwedeng sling, backpack, at shoulder bag, cowboy hats, at pati sapatos. Lahat yan gawa ng malikhaing kamay ng mga taga Bukidnon. May mga nakikita kong hindi ganito kakapal yung quality niya. Pasado sa akin. Gusto ko. I like it. Ito talaga na gusto ko. Mas maganda, mas mura, matibay. It's handmade, tsaka yung mga materials niya ma'am is mahal. Yung mga accessories niya like buckles, yung pure brass yun lahat po. So hindi siya magkakalawang. We are true to our craft. Oo. Pag sinabi naming leather, yung totoong leather talaga. Yung quality niya is maglalast siya habang buhay with the proper care. Sulit ang libo-libong halaga ng leather kung magagamit naman forever. Yan ang prinsipyo ng Mugna. At hindi raw yan bola, sagot yan ng inventong wax ni Japs. May ginawa akong beeswax. May waterproofing na siya. Tapos, pahid-pahid. Actually, pahid-pahid lang, ma'am. Pag naulanan yung bag or na-soak, i-air dry. Tapos, punas-punas. Nako, di ba mga kanegosyo, alam naman ho natin. Pagka leather, nako, ang isang ayaw na natin dyan, mabasa. Kasi pag nabasa, para siya yung, ano ba tawag doon? Parang patsi-patsi. Tapos, isa pang hindi rin maganda, parang may amoy. Pagka nabasa, nawawala yung kintab. So, eto po, mayroon pong na-invento mula sa Bukidnon na ipapahid mo sa kung ano man yung leather na meron ka, wallet or bag. Meron kang maliit na cloth, ano mo dyan? Beeswax. Ang bango. Ang bango nung wax niya. Hindi ba to gel? Hindi ba din sa buhok doon? Ang bango. Yan. So, pahid natin dito. Siyempre, pag may leather na bag ka or wallet, gusto mo yan, pag alam mo dyan, dapat matagal mo siyang magagamit. Kaya lang problema mo nga dyan, parang, yun nga, minsan may amoy, tapos nawawala. Minsan nga, inaamag pa eh. Belt, ayan, yung mga belt nyo, tinubuan na ng amag. Kasi alam mo naman, itapon mo yung leather mo, belt man yan, bag or wallet, mahal-mahal kaya ng leather. Ang bango. Parang sarap umumungi tuloy. Sa loob ng 5 taon, nakapagtayo na sila ng 10 branches nationwide. Yung problem ngayon is kahit yung online team namin is 10 manpower, hindi pa rin kaya mga inquiries na sagutin, ma'am. Kasi ang dami talaga yung Kaya magkapatid, siniguradong matututukan ang lahat ng aspeto ng kanilang negosyo. Ako, ma'am, bali sa direction ng company. Ako talaga nag-manage yung mga managers namin. Si Chris is magaling siya sa sa social media. Kaya siya yung gumagawa ng mga videos namin, nagma-market online. Bukod sa physical store, malakas din daw ang online orders nila. So ito yung mga natapos namin kahapon. Malaking tulong ang ipinopost nilang videos ng crafters na pinakikita ang mismong paggawa ng iba-ibang leather products. Ang social media talagang grabe yung help, ma'am, kasi pinifeature namin sila, gumagawa kami ng videos, tapos lahat ng ma-incur ng video na yun, binibigay namin sa crafters namin. Ang negosyong sinimulan ng walang puhunan ni piso, ngayon, paldo-paldo. In a month, 7 digits po. Ang pangarap na nabuo mula sa mga retaso, malayo na ang narating. Marami na ang natulungan. Yan ang nagagawa kapag hindi sinusukuan ang sinimulan. Gusto nyo mag-start ng negosyo, paghabaan nyo talaga yung pasensya nyo. And be consistent. Huwag po kayong matakot na mag-fail. Huwag kayong matakot na
to do mistakes kasi yung mga mistakes niyan, kailangan talaga yan para mag-learn tayo, mag-level up. Mentally, wala namang binibigay yung Diyos na hindi mo kaya Ang magkapatid na sabay nangarap, sabay din tinatamasa ang tagumpay ng kanilang pagsisikap. Ang talentong hinubog ng ilang taong pagsasanay, hatid ay negosyo at produktong kayang tumagal ng panghabang buhay. Para sa mga naghahanap ng sign para mag-Binondo food trip, this is it. Kapag sinabing Binondo food crawl, ano pa nga ba? Siyempre, iba't ibang Chinese food. Bukod sa mga suki ng puntahan, ang nadagdag sa listahan, chili peanut noodles na bagong pinipilahan. Mga kanegosyo, andito tayo ngayon sa Binondo at alam naman natin ang Binondo sikat din ho sa iba't ibang klase ng pagkain. Kaya pumunta tayo dito para sa ating gagawing Binondo Food Crawl. Kaya, let's go! Mga mare, alam niyo na ba ang latest? Ang oh so nutty chili peanut noodles. Isa itong noodle dish na nagsimula sa China, kung saan ang main ingredients ng sauce ay peanut butter o mani. Ang nagpapauso niyan ngayon sa Binondo, ang dating chef sa hotel at barko na si Chef Mon. Pero hindi ito ang unang business venture ni Chef Mon. Sa kabilang kali lang sa Binondo, siya rin ang kusinero sa likod ng pinipilahang kare-kare. Aba nga naman, paldo! Sa Binondo Food Crawl kasi madaming nagpo-food trip, lalo na Binondo date, magjojowa. More on Gen Zs then millennials. Si kare-kare kasi is more on millennials up na ang market niya. So, hindi siya pumapatok sa mga dayo dito. Sa mga locals lang and sa mga offices. So, sabi ko, kailangan kong ma-target yung mga dumadayo like yung mga Gen Zs at saka yung mga nagde-date. That's why nag-innovate kami ng chili peanut noodles para at least ma-attract namin yung mga Gen Zs customers. Chef Mon business tip number 1, iangkop ang produkto sa lokasyon. Bukod sa wala pang nagtitinda ng chili peanut noodles sa Binondo, naisip itong maging produkto ni Chef Mon dahil malapit ito sa kanyang puso. Itong chili peanut noodles is recipe din before ng father ko na lagi niya niluluto sa amin. Yun, before din tinatanong ko father ko kung saan niya to natutunan. Sabi niya sa Taiwan, nung OFW siya, yun daw yung lagi niyang kinakain doon, ino-order niya. Tapos inaral niya din paano gawin, then niluto niya sa amin. Chef Mon business tip number 2, the smaller the better. Ngayon natutunan ko sa pagbi-business, lalo na sa akin sa small food business, hindi maganda yung malaki yung menu mo So that's why dapat lahat na ma-maximize mo. Good thing din na meron akong peanut na ginagamit sa kare-kare. So ginagamit ko siya din sa chili peanut noodles. So at least one time lang, isang bilya na naman di ba? Gagamitin mo sa peanut sauce, gagamitin mo sa kare-kare. Ganyan dapat na negosyante, madiskarte. Pero dahil bago ang produkto at hindi pa pamilyar ang mga tao, hindi raw ito agad pumaldo. Una, yung chili peanut noodles, actually ang story namin dyan, nung nilaunch ko yan, napapanisan pa kami ng sauce. So noodles napapanisan, wala talaga pumapansin. Pero kahit na ini-snab, hindi naging balat sibuyas si Chef Mon. Unti-unti, kinontent ko lang ng kinontent about story dito, then customer feedback, then kung may mga suggestion yung mga customer, kino-content ko din. So hanggang sa one day, nag-boom siya sa FYP talaga, ng TikTok na may nag-mukbang, di ba? Then sa FB, sa FYP din may nag-post about sa chili peanut noodles. From napapanisan to pinipilahan, akalain mo nga naman? Okay mga kanegosyo, dito po tayo sa Binondo at alam naman natin ang Binondo ay talagang sikat din sa food crawl. Yan. Ito nga ngayon, ang ating titikman ay ang chili peanut noodles po, Ma'am Susan. chili peanut noodles. Yes. So unang-una ma'am yung noodles. Ito, luto na to? Yes po. Ito ay egg noodles? Yes po, egg noodles. Wow. Yan. Gitna lang na. Tapos Yan. lagyan na natin ng well sa gitna. Lagyan Yung sauce, ng- ayan, lalagay na natin sa gitna. Ito yung peanut? Peanut sauce namin na homemade po. Bali, yung sauce namin na made out of peanut, then with ground beef. Ah, okay. Sa peanut to na may ground Then with beef. pickled Ilan, dalawa? cucumber na, yes, yeah. Wow. Okay, so ngayon lalagay natin yung beef. Paikot Okay. lang. So, ayan.
Ay, So, ito normally, ang dami. yes, add 60 lang kung gusto nilang may beef. Ayan, paikot lang din siya, Ma'am Susan. Ang dami naman itong Yeah. beef na yan. Tapos, ito yung sous vide egg natin. Tig-isa tayo, Ma'am. Okay. Okay, kakarak lang natin siya din. Bubuksan natin sige. sa gitna po. So, pagka krinak natin siya, Ma'am, malasado siya. So, ito yung garnish natin. Oh. Na peanut, paikot lang siya. Ito, Okay. gawin niya po, Ma'am. Iyan lang to. Ayan, yes. Okay. Then, yung leeks natin sa gitna Ano lang yan, din leeks po. yan? Apo, leeks. For added flavor na din siya. Oo. Okay. Tapos, Then, ito yung sesame seed. sesame seed. Yan Patong yan. lang natin. Yes. That's it. Kung gusto niyo kung spicy lover, pwede natin siya lagyan ng chili. Okay na yan. Ayan na, ma'am. Tapos pag i-serve nyo to, ma'am, sasabihin nyo lang, especial. Especial. Charan, dami. Na. Tingnan na natin kung ano lasa na ito. Lasa-lasa talaga yung peanut. Dahil nga meron ka nung giniling. Na mani, na sauce. Tapos nilagyan mo pa. Yes. Ayan. So As talagang, added flavor. it's more of peanut. So para ka na nasa Taiwan din talaga. Di ba? Mabibili ang plain peanut noodles sa halagang 120 pesos. Habang ang overload na may toppings na beef at sous vide egg o yung malasadong nilagang itlog ay mabibili ng 210 pesos. Para naman sa hindi mahilig sa maanghang, don't worry. May option din na hindi maglagay ng chili oil. Ang mga bagets na nagbibinondok food crawl, anong say? Wala po siyang halos pinagkaiba sa fried noodles. Pero mas masarap lang kasi peanut noodles yung masarap. Nagpo-food trip lang kami dito. Then, we came across this post sa TikTok na nagpro-promote nito. And first time namin siya puntahan at tikman. Mas namalamang po yung nutty flavor tsaka po yung garlic flavor niya. Tapos katamtaman lang din yung anghang. Tapos masarap yung noodles. First time ko lang rin ito matry actually. Nakita ko lang siya sa TikTok. Worth it naman, masasabi ko. Chef Mon business tip number 3, para naman sa marketing strategy, huwag palaging umasa sa mga food vloggers para makilala. Pwede rin maging content creator ng sariling negosyo. Kahit anong ganda ng location mo, like sa Binondo, maganda yung location madaming dayo. But the problem is, they don't know about you. Di ba? So, kahit na maganda location mo, kahit tabihan mo yung mga sikat dyan, kung di nila alam, di sila bibili sa'yo. So, kailangan mo magpakilala sa social media. Meron kang marketing na, kumbaga, magko-content ka, di ba? Kung di ka marunong mag-content, mag-hire ka ng mga social media expert, di ba? Yung mga gumagawa ng content. Mapapanood sa kanilang social media pages ang walang palyang pag-flex ni Chef Mon ng kanilang produkto. Mula nang makilala, lumakas na raw ang kanilang benta. Sa isang araw sa chili peanut noodles, nakaka-average kami. So, on a weekdays, 100. Sa weekend, nakaka-200 kami. Malinis ng kita, meron tayong 100,000 one month sa isang buwan. Mayroon na rin siyang 12 empleyado. Ang inspirasyon sa likod ng kanyang mga produkto, sayang nga lang daw at hindi na naabutan ang pagpaldo niya ngayon. Father ko, wala na po siya last 2018 pa. Lahat ng ginagawa ko ngayon sa business, related din sa kanya Bago ako mag-trending sa kare-kare, late cravings na yun bago siya mawala. Tapos etong chili peanut noodles, lagi yan niluluto sa amin. So sometimes yun nga, kung naghahanap ka ng sign, di ba? Sometimes, nandyan lang pala sa harap mo yung mga signs di ba? Diyan na pala, in-implant na ni God sa'yo yung mga signs. Nung nag-trending, syempre, pray lang ako, nagpasalamat ako. Sabi ko pa, yung mga food mo na niluluto mo sa amin, yung food mo dati, ngayon, nagte-trending. Yun ang sinaserve ko sa business ko. Kung naghahanap ng sign, ito na yon. This is your sign para magnegosyo. Tumingin-tingin lang dahil baka nasa paligid lang ang produktong babago sa buhay mo. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!